Halos 200 barangay sa iba't ibang panig ng rehiyon ang pinag-iingat ng NDRRMC sa landslide at pagbaha. Dahil yan sa banta ng bagyong Goring at hinahatak na habagat. Saksi si Marisol Abduraman. Biglang ragasa ang baha sa barangay Sinawilan sa Matanaw, Davao del Sur kagabi. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Umulan kasi roon kahapon kaya umapaw ang sapa. May namatay pang aso. Nalunod siya nang hindi agad natanggal sa pagkakatali. Habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang lugar sa Mindanao. Sa norte, may epekto na ang bagyong Goring kahit nananatili pa ito sa Philippine Sea, gaya ng pag-uulan sa Ilocos Norte. Kaya sabay ng pasukin, sinamantala ito ng mga magsasaka para magtanim ng palay. Malaking tulong daw ang ulan dahil wala silang ibang pagkukunan ng patubig. Hindi naman makalayag ang mga mangingisda. Bawal muna silang pumalaot dahil sa masamang panahon. Binabantayan ng Ilocos Norte PDRRMO ang posibleng epekto roon ng bagyo. Kung sinasabi po ng ating mga kasama sa barangay, sa city, sa munisipyo, sa province, na we have to preemptively evacuate na, please, kailangan po natin sundin yung mga utos na yon. Dahil din sa bagyo kaya may no sailing policy na rin sa Cagayan. Nakadeploy na sa Calayan Island ang mga rescue personnel ng Philippine Coast Guard at AFP. Nakahanda na rin ang 7 relief station sa lalawigan. Idineklara namang areas of immediate concern ang 10 bayan sa Cagayan na unang maaapektuhan ng bagyo. Ang mga residente sa mga bahaing lugar pinayuhan ng maghanda sa posibleng paglikas. Yun yung pinapa-prepare natin dahil all efforts are now in those islands, Buga and Calayan, lahat ng mga relief and recovery efforts natin nandun sila. May pabugso-bugso na ring ulan sa Batanes mula pa kagabi. Bilang paghahanda sa bagyo, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment meeting ang provincial government. Dumating na rin doon ang food packs mula sa DSWD. Naka-preposition na po sa bawat munisipyo at dito sa ating provincial government ang mga family food packs na ito. Wala nang biyahe kanina sa Itbayat Island dahil sa masamang panahon. As to the policy of no-fail policy, we still have to discuss it siguro this afternoon during the PIDRA para malaman natin kung kailan pa rin mapatupad. Naging maulan din sa Baguio City. Pero dahil huling long weekend bago ang pasukan, aabot sa 10,000 turista ang inaasahang mamamasyal sa City of Pines ayon sa Baguio City Police. Kaya ramdam na roon ang mabigat na trapiko. Ayon sa NDRRMC, 187 barangays sa iba't ibang rehiyon ang delikado sa landslide at pagbaha. Kung tayo po ay sasabihan ng ating mga kinauukulan kung pwede ay lumikas tayo pansamantala sa mga safe areas. Gawin na po natin, huwag tayong mag-atubili. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.